Ang malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, na halos 6,000 taon nang nagpapatuloy, ay malapit nang magtapos, kaya't pinag-iibayo ng dyablo ang kanyang mga pagsisikap upang bigin ang gawain ni Kristo para sa kapakanan ng tao at upang ipirmi ang mga kaluluwa sa kanyang mga bitag. Ang pigilan ang mga tao sa kadiliman at sa kawalang pagsisisi hanggang matapos ang pamamagitan ng tagapagligtas, at mawalan na ng handog para sa kasalanan, ay siyang layuning hangad niyang maisagawa. Kapag walang natatanging pagsisikap na ginagawa upang labanan ang kanyang kapangyarihan, kapag ang kawalang malasakit ay laganap sa iglesia at sa sanlibutan, si Satanas ay hindi nababahala, sapagkat walang panganib na mawala sa kanya yung mga dinadala niyang bihag sa kanyang kagustuhan. Subalit kapag natatawag ang pansin sa mga walang hanggang bagay, at ang mga kaluluwa ay nagtatanong, anong dapat kong gawin upang maligtas? Siya'y nariyan agad, pinagsisikapang itapat ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ni Kristo, at hinahadlangan ang gawain ng banal na Espiritu. Sinasabi ng kasulatan na minsan, noong ang mga anghel ng Diyos ay dumating upang humarap sa Panginoon, si Satanas ay dumating din kasama nila, Job Kapitulo 1 versikulo 6, hindi para yumukod sa harap ng walang hanggang hari, kundi upang mas palawakin pa ang sarili niyang masasamang balak laban sa mga matuwid. Sa layunin ding iyon, siya'y dumadalo kapag ang mga tao ay nagtitipon para sambahin ang Diyos. Bagaman hindi nakikita, siya'y gumagawa ng buong sikap upang kontrolin ang isipan ng mga sumasamba. Gaya ng isang mahusay na general, inilalatag muna niya ang kanyang mga piano. Kapag nakita niyang nagsasaliksik ng kasulatan ang tagapagsalita ng Diyos, tinatandaan niya ang paksang ipangangaral nito sa mga tao. At pagkatapos ay gagamitin niya ang lahat niyang husay at katusuhan para makontrol ang mga pangyayari upang hindi maabot ng mensahe yung mga dinadaya niya sa oras mismong iyon. Ang taong higit na nangangailangan ng babala ay tatawagan sa isang transaksyong pangnegosyo na kailangan niyang asikasuhin, o kaya'y sa iba pang para ay hahadlangang makapakinig ng mga salitang sa kanya'y magiging halimuyak ng buhay tungo sa buhay. Muli makikita ni Satanas na ang mga lingkod ng Diyos ay nabibigatan dahil sa kadilimang espiritual na lumulukob sa mga tao. Pinakikinggan niya ang mga time nilang panalangin para sa banal na biyaya at kapangyarihang makakabasag sa gayuma ng kawalang malasakit, kapabayaan, at katamaran. At pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang mga paraan ng may panibagong sigla. Tinutukso niya ang mga tao na magpakalayaw sa panlasa o kaya'y sa iba pang uri ng pagpapalayaw sa sarili, sa gayo'y napapamanhid ang kakayahan nilang makaramdam, anupat hindi na nila marinig ang mismong mga bagay na kailangan nilang matutunan. Alam na alam ni Satanas na ang lahat ng maaakay niyang magpabiya sa panalangin at sa pagsasaliksik ng Biblia ay madidaig ng kanyang mga pagsalakay. Kung kaya't iniimbento niya ang lahat ng posibleng pakana upang libangin ang isipan. Lagi nang may mga taong nagpapanggap ng kabanalan, na sa halip na patuloy pang alamin ang katotohanan, ay ginagawang relihiyon ang maghanap ng kapintasan sa ugali o kamalian sa pananampalataya ng mga hindi nila kasando. Yan ang mga kanang kamay ni Satanas. Ang mga taga-paratang sa mga kapatid ay hindi iilan, at sila'y laging gising kapag ang Diyos ay gumagawa at ang kanyang mga lingkod ay nag-uukol sa kanya ng tunay na pagsamba. Sila'y magbibigay ng maling kulay sa mga sinasabi at ginagawa ng mga nagmamahal at sumusunod sa katotohanan. Kanilang sasabihin na nadaya o kaya'y mandaraya ang mga pinakatapat, pinakamasigasig, at pinakamapagtanggi sa sariling lingkod ni Kristo. Gawain nila ang maliin ang mga motibo ng bawat tunay at marangal na gawain, ang magkalat ng mga paaring, at papaghinalain ang mga baguhan. Sa bawat maisip na paraan, pagsisikapan nilang ituring ng mga tao na napakasama't mapandaya ang kung anong malinis at matuwid. Ngunit walang dapat na madaya tungkol sa kanila. Maaaring makita agad kung kanino silang mga anak, kung kaninong halimbawa ang ginagaya nila, at kung kaninong gawain ang ginagawa nila. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo Kapitulo 7 versikulo 16. Ang kanilang gawain ay katulad nung kay Satanas, ang makamandag na mininirang puri, ang tagapagparatang sa ating mga kapatid. Apokalipsis Kapitulo 12 versikulo 10. Ang dakilang mandaraya ay maraming alagad na handang magharap ng lahat na ng uri ng kamalian para bitagin ang mga kaluluwa, mga kakaibang doktrinang ginawa upang umakma sa iba't ibang kagustuhan at kakayahan ng mga gusto niyang ipahamak. Panukala niyang magpasok sa iglesia ng hindi tapat, at hindi na bagong mga tao na siyang magsusulsel ng pag-aalinlangan at di paniniwala,
at haad lang sa lahat ng gustong makitang sumusulong ang gawain ng Diyos, at lumago rin kasabay nito. Maraming walang tunay na pananampalataya sa Diyos o sa kanyang salita ang sumasang-ayon sa ilang prinsipyo ng katotohanan at pumapasa bilang mga Kristiyano, at sa gayoy na ipapasok nila ang kanilang mga kamalian bilang mga doktrina ng kasulatan. Ang paninindigang hindi naman daw mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao ay isa sa mga pinakamatagumpay na pandaraya ni Satanas. Alam niya na ang katotohanan, kapag tinanggap dahil sa pagmamahal dito ay nagpapabanal sa kaluluwa ng tumatanggap nito, kaya nga't palagi niyang sinisikap na palitan ito ng mga maling teorya, mga katha, at kakaibang ebanghelyo. Mula pa sa pasimula ay nakikipaglaban na ang mga lingkod ng Diyos sa mga bulang tagapagturo, hindi lang bilang mga taong mapanir, kundi bilang mga tagapagkintol sa isip ng mga kasinungalingang nakakapinsala sa kaluluwa. Si Elias, si Jeremias, si Pablo, ay buong tibay at walang takot na nilabanan yung mga naglalayo sa mga tao sa salita ng Diyos. Ang pagiging liberal na iyon na nagtuturing na hindi na mahalaga ang tamang pananampalatayang relihiyon ay hindi sinang-ayunan ng mga banal na tagapagtanggol na ito ng katotohanan. Ang malalabo at kakaibang pagpapaliwanag sa kasulatan, at ang maraming salu-salungat na teorya hinggil sa pananampalatayang panrelihiyon na makikita sa daigdig ng Kristyanismo, ay gawa ng ating dakilang kaaway upang lituhin ang mga isipan para huwag nilang maunawaan ang katotohanan. At sa malaking bahagi, ang di pagkakasundo at pagkakahati-hating umiiral sa gitna ng mga iglesia ng sangkakristyanuhan ay dahil sa laganap na kaugalian ng pagbaluktot sa mga kasulatan upang masuportahan ang isang paboritong teorya. Sa halip na pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos ng may kapakumbabaan ng puso upang magkaroon ng pagkaalam sa kanyang kalooban, ang marami hangad lamang na makatuklas ng anumang naiiba o bago. Upang mapanindigan ang mga maling aral o ang mga hindi makakristyanong gawain ay gagamit sila ng mga talata sa kasulatan na malayo sa konteksto, siguro'y sisipiin ang kalahati lang ng iisang talata bilang patuto sa kanilang puntos, samantalang ipinapakita ng natitirang bahagi ng talata na ang kahulugan ay talagang kabaligtaran. Taglay ang katusuhan ng ahas, ipinagsasanggalang nila ang kanilang sarili sa likod ng mga putol-putol na pinagsasasabi nila na ipinakahulugan nila upang umangkop sa mga makalaman nilang kagustuhan. Ganyan sadyang binabaligtad ng marami ang salita ng Diyos. Ang iba namang may aktibong imahinasyon ay gagamit ng mga sagisag at simbolo ng banal na kasulatan, at bibigyang kahulugan ng mga ito upang umangkop sa kanilang kagustuhan, nang hindi pinahahalagahan ang mga patuto ng kasulatan bilang sarili nitong tagapagpaliwanag, at pagkatapos ay ipapahayag nila ang kanilang mga kakaibang ideya bilang mga aral ng Biblia. Maraming salamat sa iyong panunood kapatid. Maaari niyo ba akong suportahan sa pamamagitan ng iyong pag-subscribe at pag-like, at ipanalangin ko sa ating Panginoong nawa ay pagpalain ka sa buong may kapal. Amen.